Ibababa sa 7 kawani ng DBM at ng Kamara ang posibleng dawit sa nadiskubring peking Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng mahigit 160 milyong piso. Photocopied na pirma rin ang naging paraan ng isang grupo para mameke ng SARO para makakubra ng pondo mula sa gobyerno. Balitang hatid ni John Consulta. Nagtungo sa NBI ang ilang tauhan ng Department of Budget and Management kaugnay ng investigasyon sa sinasabing scam ng mga peking SARO o Special Allotment Release Order. Todo iwas ang halos lahat ng mga pinusumpinang opisyal maliban kay Supervising Budget and Management Specialist ng DBM na si Rosario Nunez. Mayroon lang kaming meeting with Attorney Baldovino. Pero ano ba purpose po yan? Ay, ano yan, confidential. Nadiskubre ang sinasabing scam nang umabot sa Department of Agriculture ang isang peking SARO na nagkakahalaga ng 161 million pesos. Ang SARO ay nilalabas ng DBM upang bigyang kapangyarihan ng isang ahensya na gastusin ng pera. Lumalabas sa pag-iimbestiga ng NBI na di bababa sa 7 tauhan ng DBM at Kamara ang maaaring sangkot sa nadiskubring scam. Ang modus ng grupo, sa oras na makakuha ng tip ang kanilang insider na may aaprubahang SARO sa DBM, kinokontak ang ilang kontraktor at inaalok na maaprubahan ang SARO kapalit ng kickback. Gumagamit sila ng photocopying machine para mai-watermark o mailagay ang pirma ng isang opisyal ng DBM sa mga di pa pirmadong SARO para palabasing aprobado na ang mga ito. Ipapakita ito sa mga kontraktor sabay singil ang kanilang porsyento. Tumanggi na magbigay ng komento sa harap ng kamera ang NBI, pero tiniyak ni NBI OIC Luigi De Lemos na tuloy ang kanilang pag-iimbestiga para matukoy ang iba pang detalye ng scam. Sa report ng Commission on Audit para sa taong 2011, as of December 31, 2011, mahigit 3,000 SARO daw ang di malaman kung saan napunta. Paano'y laktaw-laktaw daw ang numbering nito? May pagkakataon ding may magkapareho ng numero. Kailangan daw ito makita dahil maaring magkulang o sumobra ang bayad ng gobyerno. Dapat din daw ayusin ang pag-a-assign ng numero sa mga SARO at maglagay ng mga control measures para masigurong kompleto ang mga SARO. Ayon kay Abacada Party List Representative Jonathan De La Cruz, nangyari ito sa ilalim ng Aquino Administration sa panahong nakaupo ng Budget Secretary si Butch Abad. Dapat daw itong maimbestigahan ng Kamara. Ano nangyari dito sa pera na ito? Napakalaking pera po nito. Hindi po tayo dapat nagtatagal at hindi po natin dapat pinapabayaan itong mga ganito. Giit ni DBM Secretary Butch Abad, masyado pa raw maaga para sabihing may ganga sa loob man ng DBM o ng Kongreso. Pag sinabi mong sindikato, marami sila, posible may kasama, hindi. So, bahagi yan sa dapat naming malaman o gusto naming malaman sa investigasyon ng NBI. Although sinabi ko sa lahat ng mga opisyal at empleyado namin na pwede makapagbigay ng impormasyon na maki-cooperate sa DOJ, NBI. Kasi nasa interest din naman namin na matukoy talaga kung totoong mayroong mga taong kasabwat. Pero panigurado ni Abad, mas magiging transparent ang paglalabas ng budget sa taong 2014, lalo't wala nang gagamiting SARO dahil nakalista na ang mga aprobadong proyekto at computerized na lahat. John Consulta, GMA News.